Hello, magandang umaga po. At ngayon po ay alas 6:45. Magbablog tayo ang ating topic ng si Duterte at si BBM. Ang tanong lamang dito, bakit nung tinawag ni Duterte si BBM na bangag, drug addict, hindi naman siya nagagalit. Pero nung sinabi ni Duterte na yung pinirmahan niyang General Appropriations Act 2025 ay nanggaling sa Bicameral Conference Committee report na blanco. O bakit siya nagalit? Yan ang tanong ko. Ano kaya? Discover natin, i-discuss natin kung bakit ganun. Wala namang dahilan para magalit. Diba? Sino ba? Ikaw. Ikaw tinatanong kita na nakikinig. Isa sa mga subscribers ko na nakikinig. Bakit kaya kung minsan ay may sinabi sa iyo, ikaw ay nagagalit? Tapos kung minsan maraming sinasabi laban sa iyo pero hindi ka nagagalit. May pili lang ba tayo? May dahilan kaya kung bakit ka nagagalit? Halimbawa ako, tinawag ko kong kalbo, nagagalit ba ako? Usually hindi pa ako nagagalit. Bakit? Unang-una, totoo naman kalbo. At pangalawa, marami namang kalbo tulad ko. At hindi naman yun problema. Hindi naman ako nag-iisa. So, halimbawa, tawagin akong kawatan. Magagalit ba ako? Ay tingin ko, medyo ma-hurt din ang feelings ko. Pero, hindi ako to the extent na magsasabi, ang gagawin ko lamang ay, kung mag-react man ako, ay papatunayan ko kung gaano ako kalinis. Ipapakita ko ebidensya. Saka-sakali sabihin ko na nakakasira sa akin yan. Pero paano natin mapipili yung mga bagay ni sinabi laban sa atin na kailangan magalit ka ba o hindi? Halimbawa, dalawang bagay po yung nakikita ko na sasabihin ng isang tao laban sa isang tao na yung tao ay magagalit. Yung isa ay kung totoo at naiipit na siya at kailangan niyang mabuhay o kailangan niyang hindi masira sa sinasabi na totoo. Ang tendency niyan ay siya po ay magre-react. Okay? So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay po na nakakasira laban sa isang tao, generally speaking, hindi naman lahat, generally speaking, sa scale of 100 persons, 95% po na tao, kapag binato ng isang akusasyon na totoo na nakakasira. Kasi dalawang bagay yung totoo. Totoo na hindi naman nakakasira at totoo na nakakasira. So, pag nakakasira, siya pa ay talagang magre-react yan kahit pa paanong paraan. Pero pag tinawag ka sa bagay na isang totoo naman at hindi naman nakakasira, kagaya sa akin, tawagin akong kalbo, walang problema sa akin. Kasi marami namang kalbo. Lolo nyo kalbo rin. Pinanganak tayo, karamihan sa atin ang pinanganak ko lang buhok basta lalaki man o babae. So, may mga bagay talaga na pag binato sa atin ay kahit na walang ebidensya, pag-usapan natin walang ebidensya. Kagaya sa akin, tinawag kong kalbo, smile na lang ako. Uy, kalbo, huwag ka na mag-vlogging. Smile na lang ako dyan. Kasi totoo naman kalbo ako. Pero pag sinabi halimbawa, huy, adik, minsan tinawag ako ng mga vloggers na pabor kay Bantag na adik. Anong ginawa ko? Nagsalita lang ako. Nag-vlog din ako. Sinabi ko, ina-assure ko po ang aking mga listener na wala po ako, hindi po ako adik at makikita niyo na sa mukha ko, hindi naman kulubot o hindi naman lubog na para sabihin mo nag-adik-adik ako. Kasi yung mga nag-adik-adik usually ay hindi na kumakain yan, bihira lang kumakain, kalalo na pag shabu ang tinikman, kaya kinakain ng katawan. Kaya nagiging payat, nagiging wala. Pero ngayon, ang akusasyon sa akin na hindi naman totoo. Noon, naalala ko nung spokesman ako ni Mr. Percy Lapid, ay binira ako ng mga bantag vloggers. Kahit manggiting ko pa, hindi naman siguro magagalit sila ni Banat Bay, sila ni Coach Oli, sila ni Bustada. Anyway, although hindi kami in terms speaking to each other, kasi pati pa si Brothers Travelers, pati si Bisdak, no, although mga iba-iba kaming vlogging,
Iba usually, pagdating kay bantag, makabantag sila. Ako naman kontrabantag. Tinawag ako na adik, hindi po ako nagagalit, pero nagpaliwanag lang ako. Nagsabi lang ako na hindi po ako ganon. Tapos, halimbawa, sa issue ng usapin ng isang public official, hindi naman kasi ako naging public official. Nagsampa lang naman ako ng kandidatura pagka-senador, pero hindi pa naman na-aprobahan kasi nga hinarang ng Court of Appeals, ng Comelec. Tapos nag-apila pa ako sa Supreme Court. Hindi natin alam kung action na sa Supreme Court ang aking apila na hinihingi na TRO o hindi. So, ngayon, kung ikaw ay public officer, o tumatakbo ka, ikaw ay public figure, ay tawagin kang ganon. Halimbawa, ang akusasyon ay patungkol sa magiging trabaho mo, yung fitness mo sa pagiging senador. So, ano bang binabato sa akin? Disbarment. So, binabato ko disbarment. So, ako naman, which is totoo naman, nagpapaliwanag lamang ako na hindi po magiging dahilan ang pagiging disbarment para tanggalin ako sa kandidatura at para itukoy nyo ako na nuisance o gagawin ko lang biro yung tinatawag na pagtatakbo ng pagkasenador. Diba? Ganoon lang. Ngayon, punta tayo direkta sa topic. Si BBM, ilang beses siya tinawag ni Duterte na bangag. Pag sinabi mo bangag, very clear naman yan. Ibig sabihin, addict siya. At isa pa, may pinalabas na isa kay Duterte, nung tinawag ni Duterte na bangag, hindi siya parang sumagot na, it's the fentanyl. Diba? So, ngayon, ibig sabihin, I just take it as a grain of salt na una, sabi ko, it's the way pamamaraan ni BBM para ipahiwatig sa tao na hindi siya nasasaktan. At kung hindi siya nasasaktan, gusto niyang ipahiwatig sa mga mamamayan na siya ay hindi addict. Correct? Correct me if I'm wrong, Mr. BBM. Pero iyan po ang nakikita ko sa sinasabi mo. Okay? So, pero nag-react ka somewhere along the way. Nung this time, ang pinalabas ay pinalabas ni Maharlika. This time, si Maharlika nagsalita, hindi si Duterte. Yung kopya ng kamukha mo na naghihitit o naghisisinghot ng cocaine. So, ginamit mo pa yung mga subordinates, kasama lalo na yung National Bureau of Investigation, mga pulis, no? Ka-appoint mo lang doon kay Director Jimmy Santiago na siyempre retired judge na siya. Ngayon, nag-imbestiga sila. At pinakita nila, pinalit nila yung tainga ni Bongbong Marcos at yung tainga ng tao nakikita sa video at sinabi niya magkaiba. So, until that, may effort kayo. May effort kayo na nag-react kayo. Diba? So, ngayon, ibig sabihin nun, medyo nasaktan ka na rin nun sa pinalabas na video. At tapos, nung nagkaroon ng tinatawag na motu proprio investigation ang Senado sa committee ni Bato na sinasabi niya na mayroon isang testigo na magsasagawa sana ng operation laban kay BBM at saka kay Maricel Soriano doon sa isang condo unit doon sa power plant mall ay sikreto ka, hindi ka nag-react. Pero alam ko na gumagalaw si Lisa Araneta Marcos. Kaya nga ginagawa niyo yung paraan na pilitan na palitan ang Senate President. So, nauwi yan sa pagtanggal kay Jose Miguel Zubiri. At pinalit nyo yung waiter ni Lisa Araneta Marcos na si Chis Escudero. Yung ba waiter? Kasi nga, nagbibigay pa siya ng wine glass. So, yan po ang nangyari. At ano nangyari? Naputol, namatay na yung issue. At walang closure. Hindi pa natapos yung investigasyon sa mga investigasyon ng laban kay Jonathan Morales. O hindi naman laban, kundi tinatanong si Jonathan Morales. At hindi natapos. Hanggang doon lang. Nung napalitan na si Speaker, si Senate President Zubiri ni Chis Escudero, wala na. Tapos na. Hanggang ngayon, wala ka na narinig. So, ibig sabihin, talagang may ginagawa, no?
So, ang tanong naman, tungkol sa issue na addict ka, totoo ba yun? Una, ang tanong ko, yung inaakusahan ka ni Duterte, hindi ka nagagalit. Sinabi mo lang, it's the fentanyl. Tapos yung iba, yung kagaya nung video na pinalabas ni Maharlika, kasabay nung investigasyon kay Morales, nag-react kayo doon pero wala kaming nakita na ikaw may gawa. Ang gumagalaw ay ibang tao para sa iyo. So ngayon, fast forward tayo. Dito naman tayo. Dito naman sa pagtapos ng press conference ni Mr. Duterte at saka ni Congressman Isidro Ungab na congressman sa Davao, of course, nagkakampi sila. Inlabas, siniwalat sa kanilang podcast o live stream yung dokumento na kung tawagin mo ay Bicameral Conference Committee Report na may mga blanco, walang amount. Para kang merong isang pinapapirmahan na deed of absolute sale na wala namang halaga kung magkano. So, kung ikaw yung bumibili, pipirmahan mo ba yon? Ikaw bumibili ng lupa, tapos nakalagay, nakasalang ang deed of absolute sale, walang halaga, pipirmahan mo ba yon? Kung ikaw ang nagbebenta, pipirmahan mo ba yon na blanco ang halaga kung magkano ang pagbebenta? Of course, kahit sino, walang pipirma yun. Pero ang pinag-usapan natin ay mas komplikado kaysa deed of absolute sale. Ang komplikasyon, ito ay tinatawag po ito na Bicameral Conference Committee Report. May mga 13 blanco. At ang 13 blanco na halaga ay patungkol po sa mga budget sa opisina na sa ilalim ng Department of Agriculture. At ang pinakamalaki doon na budget na it turned out na binigyan mo ng pundo na sa pinipirmahan mo, Mr. BBM, ay yung National Irrigation Administration. Sa kopya ng hinihingi mo mula sa Kongreso, pag sinabi ko Kongreso, House of Representatives at saka Senate of the Philippines, ay hiningi mo lamang na 24 billion ang ibibigay sa National Irrigation Administration. Ay presumably, kapag ganun kalaki ang budget, 24 billion, para yan sa pagpapatayo ng dam na mag-imbak ng tubig sa taas, upstream, at para gagawa ng kanal, papunta yung mga tubig sa lahat ng mga palayan. Ang masiservisyon niyan, sabihin mo, 10,000 hectares. So, ganun po ang nature ng proyekto sa Irrigation Administration. Tapos, ang naging resulta, nung dumaan na sa House of Representatives, ang budget na hiningi mo, ay tinaasan nila ito at ginawa nilang 74 billion. So, ibig sabihin, bakit? Bakit nila tinaasan? Kasi po, ang construction ay malaking negosyo para sa mga congressman at saka mga senador. So, kung malaking negosyo yan, saan sila kumukuha ng pera? Una, magbibiding-biding, yayariin ang bidding, magbibigay yung gustong mananalo ng mga kontraktor. So, pagkabigay niya, papanalunin siya. Pagkatapos unang bigay, yung mobilization expenses fee, ibibigay kagad yan. Usually, 15%. So, kung may bigay yan, pag makuha ng kontraktor, ang 15% na yan, mauwi lang, ibibigay lang po lahat yan sa mga congressmen at senador. So, sa madalit sabi, nakikita nyo nga ni sitwasyon ng kontraktor, wala pang hinawak ng pera, pero obligado na siya ngayon na magsagawa ng construction. Kung sa dam, puro simento lang karamihan na component ng construction ng dam. So, magkakatalo yan sa simento. Pero kaya ba nilang yariin yung hilaw na simento? Gagawin lang hilaw? Kasi ang haharangan mo yung tubig na umiimbak pataas. At saka kung mawasak yung dam, pag matumba yung dam o matapel down o overturn, ang tawag namin dyan sa engineers, ay babaha ng tubig across the valley at lahat na madadaanan ng tubig ay sigurado ako na
mawawasak ang mga bahay, maraming mga mamamatay. So, yan po ang aking punto na kung bakit tinaasan nila yung budget para sa irrigation. So ngayon, ang nangyari niyan, iba naman ang nilagay ng Senado sa ibang mga budget na yan. May iba pang budget na hindi hiningi ni BBM sa pamamagitan ng Department of Budget and Management na magkaroon ng AKAP na pondo. Pero pagdating naman sa House of Representatives, niyari nila ni Saldico at saka ni Romualdez at nilagay ang AKAP na 39 billion. O ngayon, ladies and gentlemen, ang batas po sa ilalim ng konstitusyon natin o sa liging batas, pinakaumpisang batas, ay bawal po na dagdagan mo ang hinihingi ng presidente kung magkano. Ang hiningi ng presidente para gawing budget ay 632, 6 trillion 320 plus billion pesos lamang. So, kung magdagdag sila ng 39 billion na ginawa nila sa AKAP, at kung pwede sila magdagdag yung 6.32 billion o 6 trillion 320 billion ay magiging plus 39, so 359 billion na. Hindi pwede. So, kung hindi pwede dahil batas po sa Constitution nag-uutos sa Section 25 Paragraph 1 ng Section Article 6, nagsasabi, hindi pwedeng taasan ang budget na hiningi ng Office of the President. So, kung hindi pwede taasan, may problema ngayon sila ni Romualdez. Saan nila kukunin? Eh di, buburahin nilang ibang budget. Unang biktima ay yung PhilHealth. Tinanggal po ang 74.4 billion sa PhilHealth. So, meron na silang savings na 74.4 billion. Nilagay nila ngayon doon yung 39 billion sa AKAP. Yung AKAP, tandaan mo, hindi hiningi ni BBM yan. At may AX pa. Yun, ano pa ng AKAP? Ayuda sa kapusang pera. Gagamitin lamang po nila sa pamimigay sa kanila para ibuboto sila ng tao na binigyan ng pera ng AKAP. Pero nung hindi pa yan ibibigay lahat. Kunwari lang, maraming pumipirma na nakatanggap pero hindi totoo. So maraming miriglis piatos na resibo ang lalabas dyan. At maraming tao dyan na nakalista ng pangalan, nakapirma pero hindi nakatanggap. May ibang nakatanggap pero nakalagay 5,000 ang tinanggap pero 1,500 lang tinanggap, ibinalik kay congressman ang 3,500. Next, dinagdagan nila yung AX, ginawa nilang 41 billion. So ngayon, saan nila kukunin yan? May sobra pa sila, 74.4 billion times ang bawasan mo ng 39. So, minus 40, 30, 30, kulang pa rin. So, tinanggal nila ang 50 billion na ibinibigay sana sa 4Ps. So, nagiging may 50 plus 30 plus may sobra pa sila na 80. So, nilagay na doon 41. So, ano pang ibang kailangan nila? Ginawa nila 75 billion ang MAIP, o ibig sabihin medical assistance for indigent patients. So, naging 75 billion. So, saan naman na kinuha yan? So, tapos, binawasan din nila ng 12 billion ang DepEd para ibuuin nila. At binawasan din ng 30 billion ang mga scholars natin. So, ibig sabihin, marami tayong scholars ngayon na hindi makapag-aral ngayon 2025. So, ganun ang ginawa. So, matotal, dahil pagkaiba-iba, iba naman ang version ng Senate kasi tinanggal naman ni Amy sa Senado ang AKAP. So, nagkaiba-iba. Nagkaroon ngayon para ayusin, kailangan isa ang mga amount ilalagay, magkatugma, nagkaroon ngayon ng bicameral conference o bicameral, dalawang katawan na nagbi-meeting. Ang tawag niyan bicameral conference. So, nung nag-meeting sila, ang produkto supposedly nila ay kompleto, pati mga amount. Magkano na ba ngayon sa AKAP? Pumayag sila sa AKAP ang Senado, nagagawin lang 26, hindi na total na zero, ginawa ni Amy. So, ginawang 26 at ang sa pangako kay Chis Escudero na 21,
gagamitin ng mga congressman. Ang 5 billion ay gagamitin naman ng mga senador. So kung senador, divided by 24, makapag-produce ka 208 million ang gagastusin ng mga senador para sa taong 2025. Nakabulsa yan. Kasi isang sulat na nila yan. I-release lang yung pera. At hindi mailabas ang pera ng DSWD kung wala silang guarantee letter. Ganon din sa congressman, pag hinati mong 21 billion, magiging tatakbo sila mga 66 million kada isa. Ganon po ang nangyari. So ngayon, pagdating doon sa Bicameral Conference Committee, gusto ata nila pa maglaro. So binlang ko nila yung 13 items na napapaloob sa Department of Agriculture. Na pinakamalaki dyan na item yung mula sa 74 billion, buburahin yung budget sa National Irrigation Administration and replace it with blank. Wala nakasulat kung magkano. 13 yun na ganun. Maraming mga budget. So, may blanco, nagkaroon na ngayon na ng proseso kasi niyan, ibalik sa kada house. So, ibalik sa House of Representatives at pagbuto-butuhan ng mga kasapi nito at ibalik din sa Senado. Pagbuto-butuhan ang kung ayon sila sa binago. At Diyos, lumabas ang totoo na wala palang laman ang mga ang mga report. So, pinagbubutuhan ng mga congressmen sa pamamagitan ng Viva Butsi ang walang laman at inaprubahan. Ganon din sa Senado, nag-motion lang na aprubahan, wala namang butuhan, pero kinonsidera na na-approve. So, ganito po nangyari. Sa House of Representatives, yung isang acting majority leader, nagsabi niya, Mr. Speaker, we are in receipt of a Bicameral Conference Committee report for the 2025 General Appropriations Act, Appropriations Bill. And may I move, Your Honor, Mr. Speaker, that this bicameral report be ratified. Sabi naman ng acting speaker, imbis na si Romualdez, yung si Albano ata, nagano. So, sige, nagbarat siya ngayon. Okay, is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Okay, or approved. So, pagkatapos, kasunod, nagtatanong na siya ngayon, for those who are in favor of the Bicameral Conference Committee report for 2025 General Appropriations Bill, say aye. Marinig mo doon, kung reviewin mo yung video ng hearing ng House of Representatives, marinig mo lang mga 3 tao na salita, ay, ang bawal, ang liit pa ng bukan pa, ang baba pa ng boses. Tapos ang tinanong, those who are not in favor, say nay. Walang nagsalita ng nay. So, ibig sabihin, lumalabas po, na anong panahon na yon, ay wala man lang debate, walang tanungan na nangyari. Lumalabas na yung mga congressmen ay parang bulag, pipi at bingi na hindi nobody among them. Walang isa nagsalita kahit opposition na walang laman ang Bicameral Conference Committee report na inaprubahan nila. So lumalabas na yun ay blanco. Mamaya, puntahan natin yan. Dito muna tayo sa Senate. Paano inaprubahan ng Senate? Sa Senate naman, nagsalita si acting majority leader na si G.B. Ercito at sinabi niya, Mr. President, we are in receipt of the Bicameral Conference Committee report for the 2025 General Appropriations Bill. May I move that this will be ratified? Hanggang doon lang. Pagkatapos, and then thereafter, we are calling on the sponsor. Ang sponsor nila si Grace Poe to speak and to appraise the body as to the highlights of the Bicameral Conference Committee report. Kung anong highlights, ibig sabihin mga laman. Akalain mo nagsalita more than mga 30 minutes si Grace Poe at wala man ang binanggit doon ng National Irrigation Administration. Ibig sabihin, tinatago ni Grace Poe ang katotohanan ng mga blanco. So, pagkatapos, nagdebate konti, tumayo si Coco Pimentel, ang tinanong naman namang ni Coco Pimentel ay yung tungkol sa unprogrammed appropriations. Sa kaya ayaw niya kasi yun. Pagkatapos tumayo si Bongo, tinanong niya PhilHealth. So, nobody asked about the National Irrigation Administration budget. Nobody asked about the blanks. Pagkatapos doon, wala man lang butuhan na nangyari. Kahit walang butuhan na nangyari, talagang
diniretso na nila, sinertify nila na ratified. Yan po ang katotohanan. So ngayon, blanco. So nang ibinigay na ngayon sa Kongreso kasi ang gumagawa ng final copy na papirmahan ni BBM. So nang ginawa nila ang final copy, ang House of Representatives ang nag-final ng copy. At sila na naglagay sa mga blanco kung magkano nilagay nila. At yun na ang binigay ngayon kay BBM. At yun din ang pinirmahan ni BBM. So ngayon, that happened yung pagbuto-butuhan December 11, 2024. Sa gana naman ng House of Representatives, sabi ni na-discover, lumabas kasi yung bandang huli si Congressman Ungab. Sabi niya, ay, resulta pala, nakita ko, bakit mga blanco 13 at walang amount. Okay, so ngayon, yung kanyang ginamit, nakitang dokumento, binigay niya kay Mr. Duterte. So nagsalita ngayon si Duterte at sinabi niya invalid ang batas. Nagsalita ngayon si BBM. Nagalit. He is lying. Anong ibig sabihin nun? Kung galit, bakit nagalit si BBM? Nung sa droga, tinawag siyang bangag, hindi naman siya nagalit masyado. Pero bakit dito sa tinawag na invalid ang batas kasi ang pinagmulan ay blanco? Nagalit. Nagiging illogical doon si BBM. Kasi ang sinasabi niya, wala daw blanco sa GEE na pinirmahan niya. Lumalabas kasi na hindi niya naintindihan or baka bangag siya kaya hindi niya naintindihan. Ang tinutukoy nila ni Duterte ay yung blanco, ang Bicameral Conference Committee report na ang dapat na mangyari, kukopyahin lang yon, kompleto, walang labis, walang kulang, at isalin sa isang papel na kung ngayon ay tatawagin na General Appropriations Bill. At pag maisalin na, pipirmahan ngayon ng Senate President at ng Secretary General ng Senate. At pipirmahan din ng Speaker ng House of Representatives at saka Secretary General ng House of Representatives bago ibigay kay BBM at para pirmahan ni BBM. Bakit ka nagalit, BBM? So ibig sabihin, ikaw ba ang may pakana ng mga blanco? Yan lang po ang tanong namin. Bakit ka magagalit? So sa ngayon, umusok na itong issue ito. So ngayon, pagkatapos niyan, inakusa nila na nagsisinungaling si Duterte. Ngayon lumabas si Congressman Raul Manuel na hindi naman kakampi ni Duterte, hindi rin kakampi ni Marcos. At nagsalita ng katotohanan na ang natanggap niya ring kopya sa email niya ay wala ring kopya. Blanco rin. Kaparihan ng kopya ni Congressman Ungab. So, tumaas ng uri ngayon ng dokumento. Pirmado pa yun nila. Pagkatapos, it turned out na pati nagsalita rin si Gloria Macapagal-Arroyo, ang natanggap niya ganoon din. Yung ibang congressman hindi nagsasalita. Tapos nagsalita rin yung si Amy Marcos pala. It turned out, hinalukay ko noong December 18, 2024, nag-privilege speech si Amy. At siya mismo ang unang nagsalita ng mga blanco. So in other words, wala nang issue, talaga may blanco. Pero nagnanahimik itong mga senador, si Grace Poe, si Chis Escudero, at itong dalawang senador mga sinungaling, si Win Gatchalian, si Joel Villanueva, at nagsasabi, pati si Risa, lumalabas si sinungaling. Kasi sinasabi nila na may laman. Sa totoo lang wala. Kasi bakit? Ang sinabi ni Amy Marcos, yung pinadala ng kopya sa kanya through email, pinadala sa lahat ng mga senador at saka congressman. Iisang padala lang. So ibig sabihin, ang pinadala kay Amy ay the same copy rin na pinadala kay Ungab at the same copy rin na pinadala kay Raul Manuel. In other words, it is now very conclusive at wala nang duda na yung Bicameral Conference Committee report ay blanco. So ang magiging resulta po niyan, kapag nagsampa na ako ng kaso, ay mapipilitan ng Supreme Court. Hindi pwede makakapikit ang mata ng Supreme Court. Mapipilitan ng Supreme Court na ideklara na null and void o hindi valid ang General Appropriations Act for 2025 kasi nakasandal po siya sa tinatawag na blanco. Maliban pa dyan, minaniobra nila ni BBM na kunwari hindi nila nilabag ang Constitution. Bakit? Ang inuutos kasi sa Constitution sa Article 14,
Section 5, nagsasabi, ang pinakamataas na priority sa budgeting dapat ay edukasyon, sektor ng edukasyon. Lumalabas, mas mataas pa yung DPWH kaysa education. Kaya ginawa nila para overtikan ang budget ng DPWH, binawasan ng 26 billion ang DPWH. At dinagdagan at pumulot sa Philippine Military Academy na budget at sinama sa budget ng Department of Education. At ang budget para sa Philippine National Police Academy, sinama sa Department of Education. At ang budget para sa regional training schools ng PNP at saka officers candidate schools ng military, sinama rin dun sa Department of Education sector. So sa education sector, bilang sila ngayon, ang total niyan kasama PMA, kasama PNPA, kasama ibang mga Development Academy of the Philippines, at kasama rin dyan yung SUCs, State Universities and Colleges, kasama rin dyan ang CHED, kasama ang TESDA, ay kung tutusin mo, 900 plus 925 billion lang. Kumpara mo sa DPWH na 1.13 trillion. Ganun po nangyari. So ginawa nila, minaniubra nila. So ibig ba sabihin, totoo, Mr. BBM, na kung bakit ka nagalit, ay totoo na ikaw ang utok o brains o nagpakana niyang mga blanco-blanco? Nagtatanong lang po. Magandang umaga po sa lahat. Sabi ni fake news, totoo naman po yun. Hindi mo masabi na fake news yung dokumento pirmado. So, Epitasio Panilag, demanda kayo, bigyan natin kung sino mapahiya. Mga pro-BBM ito eh. So, di bale, I am not getting mad at you. Dapat lang matuto kayo na ang katotohanan, ang totoo rito ay blanco. Si Sario Riadillas, good morning, Dr. Toto Kausing. Happy viewing you with Felix Redillas from Sindangan, Zamboanga del Norte. Ay, maayong buntag kaninyo sa Zamboanga del Norte. Okay, tapos sabi, ay, bahala sila. Maraming papile ng kaso, no? Hindi lang ako. Si Atty. Libanan, pasampa rin ng kaso. So, si Bing Liwag, si Epitasio Panilag, si Hahaha, galit na galit sa akin ito. Pasensya ka na. Wala tayong magagawa. Ang totoo eh. Hindi natin pwedeng ibaliwala sa mata natin. Si Mikoy, yes, katoto. I hope naging DDS ka na rin. Hindi tayo matawag na DDS kasi makatotohanan tayo. Okay? Frank Gaspar, deserve naming mga positions, balita, tama na ang siraan. Okay? Lorna, hindi naman ito kasiraan kung katotohanan pinagsasabi po. Yan lang ikaklaro po. Totoo naman po na blanco. So wala tayong magagawa, wala tayong sinisiraan. Kung anong epekto naging blanco, yun hanggang doon tayo. It's not destroying them. So si George Vargas, ay galit siya kay George Vargas. Lorna Makawili. Good morning po. George Vargas, I am not a BBM supporter or a fan. Naintindihan mo ba ang sinasabi mo? Bycam report is just a draft. Ang final na pinipirmahan ay ang GAAC. Hindi niya natin pasensya na si Hahaha. Si Jody Labrador, correct po, attorney. Jedi Daben, hello po, Dr. Engineer. George Vargas, itanong niyo membro ng Rolling Stones, junket yan sa mga nag-concert nila. Okay? So, umamin din si Franz Castro at Raul Manuel na may blanco. Siyempre, na-booking na eh. Mirjan District, maraming Monday, magandang Monday po, morning, attorney. Terminal 1, attorney to kasing hindi si Duterte ang unang nag-akusa kay BBM na gumamit ng late si Percy Lapid. Oo nga, si Percy Lapid. Pero ang pag-usapan ko lang bakit nang tinawag siya ni Duterte, hindi naman siya nagagalit. Sinagot na ng it's the fentanyl. Si George Vargas, Arnold Condilan, public knowledge na po yan. Sinabi na ng kanyang kapatid na si Roy Mabasa. O tama. Rogelio Kakatapado. Tapos
Julito Arisgado, isa ka pa. Sino bang sinasabi na maramang mga totoong drug addict siya? Galit siya. Arnold Candilan. Totoo naman na addict si Kuting. Free abakahin ako niya. Good morning, Dr. Toto Kausing. At tapos, yung hindi pala ng corruption ngayon, ang hindi pala ng corruption ngayon, 2025 budget, may mga blanco. Totoo naman po, may mga blanco. Dapat intindihan mo kung anong ibig sabihin ng blanco. Arnold Kundilan, sagutin mo naman yung kaanak mo, Percy, ang balita na sa Amerika na. O nasa Amerika na nga. Hindi naman sinasabi na wala naman, hindi naman tinatanggi. Grab talaga, grabe talaga. Totoo pala na may blanco. O totoo po may blanco. Maniwala ka na. Huwag ka na magiging matigas yan sa paggaling loyalista mo. Raymond, kaya nga nasira yung Pilipinas sa mga loyalista kagaya mo eh. So Raymond Girimia, salamat po sa mga stickers ng palipad mo. Maraming salamat po. Maria Javier, good morning, Senator Engineer Toto Kausing. Frederick Natividad, shout out po, Atty. Toto Kausing sa Nueva Ecija. Sam Daniel. So, tapos si Lorenzo Mercurio, maraming alam na baho ang mga Duterte laban sa mga Marcos. Tama ka. Bioloita Eching Gracia, watching from Iligan City. Maayong buntag sa inyo diha sa Iligan City. Dugay ko nagpuyo diha sa Quezon District, doon sa St. Michael. Biolita Ingracia, watching from Iligan, si Mama Ril. Blessed Monday morning, Doc Engineer Toto. Al Aranstein Lacuna, dati ay abogado ng natanggalan ng license engineer. Bakit ngayon naging doktor? Doktor po ako, Doctor of Jurisprudence po ako, Al. Okay? Alex Bear. Ang galing nyo paliwanag. Idol, salamat po. Hindi lang maintindihan na hahaha at yung ibang maka-BBM. So, Lexitura, Congregación Philippines, Martinez Ferrer, Boyet Tabudlong, Liwin Gasman, Raul Silada, magandang umaga, sabi niya, Martinez Ferrer, magkaiba kayo ni Enzo, manina, dinimanda mo. Ay, opinion na lang yan, kani-kanyang opinion na lang kami, pero I will never buckle down from my opinion. Ito po ang tamang opinion. So Marites Ferrer, okay, Philippi Madlar ka. Pero ang huling vlog ni Inso po ay inaamin niya na blanco. Pero sinisisi niya yung mga congressmen. Hindi ko loyalista at dilawan kakamping. Hoy, Toto Kausing lang. Okay, Roadstair. Hello po. Teresita sa Palaran. Okay. Bami Tuala. Tapos Martinez Ferrer. Vivian Saremo. Tapos Marian Yolanda Hernaiz.